May sarili ng katumbas ng NATO ang gitnang silangan. Noong ika-7 ng Agosto sa Makkah, isang pangyayaring magbabago sa kapangyarihan sa riyon ang naganap at hindi natuwa rito ang Iran. Ang Saudi Arabia, Turkiya at Pakistan ay lumagda ng kasunduan para sa kolektibong depensa. Ayon sa modelo na tuwirang katulad ng Artikulo 5 ng NATO, ibig sabihin, ang pag-atake sa isa sa tatlong bansa ay ituturing na pag-atake sa lahat ng kalahok sa kasunduan. Ibig sabihin nito na ang anumang susunod na pag-atake ng mga Yemeni Houthi na sinusuportahan at pinopondohan ng Iran sa Saudi Arabia, mapipilitang sumali sa digmaan ang Turkey at Pakistan. Pero sa Tehran, sinabi na ang kasunduan sa Turkey at Pakistan ay hindi magbibigay ng seguridad. Ang seguridad ng Saudi Arabia, parang formal lang na dokumento ito na hindi talaga magpoprotekta sa Riyadh. Sa parehong araw, sinabi ni Donald Trump sa media na ang digmaan kontra Iran ayon sa kanya ay malapit nang matapos. At ang kanyang kalihim ng pananalapi na si Scott Bessent ay muling nag-anunsyo na ang kasunduan sa Iran ay magiging handa na sa mga susunod na araw. Sa kabuuan, palakay natin sa episode na ito ang parehong mga pangyayari at kung paano sila konektado sa isa't isa. Ako si Alexei Peterberg. Sama-sama nating alamin ang mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscribers, kaya't lubos ang aking pasasalamat sa inyo. Kaya magsimula tayo sa makasaysayang kasunduan sa gitnang silangan. Ang Saudi Arabia, Pakistan at Turkey ay lumagda ng isang kasunduang pangdepensa na tinawag na NATO ng gitnang silangan. Halos isang taon nag-usap ang mga panig, kaya hindi ito bigla ang reaksyon sa krisis, kundi matagal nang inihanda at ngayon lang nilagdaan. Pero mahalaga ring tandaan na nagsimula ang negosasyon ng tatlong panig pagkatapos ng 12 araw na digmaan noong Hunyo ng taong 2025 noong binomba ng Estados Unidos at Israel ang mga pasilidad nuklear sa Iran. Ayon sa pahayag ng tatlong bansa, layunin ng kasunduan na palakasin ang kolektibong pagpigil sa agresyon. Ito ang opisyal na pahayag mula sa dokumento CP. Layunin nitong palakasin ang kolektibong depensa, pigilan ang agresyon, patatagin ang seguridad sa reyon at tiyakin ang pagpapalakas ng lahat ng aspeto ng kooperasyong pangdepensa sa pagitan ng tatlong bansa. Walang malinaw na detalye kung ano ang mga obligasyong tinanggap ng bawat panig at hindi pa rin inilalantad ang mekanismo ng pagbibigay ng tulong militar sakaling may pag-atake. Ang mahalaga, nilagdaan ng kasunduan sa mismong panahong yon habang inaatake ng mga Houthi ng Yemen, suportado ng Iran, ang mga pasilidad ng langis sa Saudi Arabia at nagdeklara ng blockade sa Red Sea para pigilan ang pag-export ng langis ng Saudi, malinaw na naunawaan ito ng Pakistan at Turkey kung anong mga realidad ang umiiral. Nilagdaan ang kasunduang ito at malinaw na talagang handa silang tumulong sa mga Saudi. Binigyan diin ng kinatawan ng Turkiya na depensibo ang kasunduan habang nagkokomento tungkol dito. Hindi ito nakatuon laban sa anumang partikular na bansa o panig. Bukas ito para sa pagsali ng iba pang mga bansa sa rehiyon. At hindi nito kinansela o pinalitan ang mga umiiral na bilateral o multilateral na kasunduan. At ang Saudi Arabia ay hiwalay na naghayag na ang kasunduan ay walang kinalaman sa anumang nuclear na ambisyon at hindi ito banta sa alinmang bansa sa rehiyon. Kapansin-pansin ang pahayag na ito dahil kinailangan pa itong gawin. Bakit? Dahil sa ngayon, ang Estados Unidos at Saudi Arabia ay tinatapos na ang mga kasunduan kung saan tutulong ang Amerika sa mga Saudi na magkaroon ng sarili nilang mapayapang nuclear na programa na may posibilidad ng pagpapayaman ng uranium. Gayunpaman, kahit walang malaking panlilinlang, kahanga-hanga ang laki ng bagong koalisyon kung pagbabatayan ang mga bilang. Ang Saudi Arabia, Turkey at Pakistan ay may pinagsamang hukbo na umaabot sa 1,200,000 mga sundalo, mga 4,000 tangke at mahigit 700 na mga eroplanong pandikma. Ang tatlong bansa ay gumagastos ng $125 bilyong taon-taon sa depensa at ang laki ng kanilang hukbo ay maihahambing sa India at sa gastusing militar, maihahambing sa pinakamalalaking kapangyarihang militar sa mundo. Ang dagdag na bigat ay ang Pakistan lang ang Muslim na bansang may sandatang nuklear at nangangakong poprotektahan ang Saudi Arabia. Sa parehong panahon, may malapit na ugnayan ang Pakistan at Iran.
Sinabi ni Ibrahim Rezai, kinatawa ng Komisyon sa Pambansang Seguridad at Panlabas na Politika ng Parlamento ng Iran na para sa kanilang seguridad, kailangang baguhin ng Saudi Arabia ang pulisya nito at hindi basta-basta pumirma ng mga kasunduan. Narito ang kanyang pahayag, dapat maunawaan ng mga Saudi na ang kasunduan sa Turkey at Pakistan ay hindi magdadala ng seguridad. Tulad ng mga taong pagsunod sa interes ng Amerikano na hindi rin nagdala ng seguridad sa kanila. Baguhin ninyo ang inyong patakaran upang hindi ninyo kailangan magmakaawa sa iba para sa seguridad. Mahalagang tandaan na ang kasunduan ay hindi unang hakbang, kundi pagpapatibay lang ng naunang ugnayan ng tatlong bansa. Ang Saudi Arabia at Pakistan ay naglagda ng bilateral na kasunduan tungkol sa mutual na depensa noon pang Setyembre 2025. Ibig sabihin, bago pa man direktang umatake ang Iran sa teritoryo ng Saudi. Nauna nang nagpadala ang Ankara ng 4 na Ada-class corvette sa Islamabad. Miremodernisa ang mga submarino at fighter jet ng Pakistan. Sa kabilang banda, bumili na rin ng Riyadh ng mga Turkish na attack drone na Bayraktar Akinci. Sa partnership na ito, maaring magbigay ang Turkey at Pakistan ng mga advanced na teknolohiya sa depensa at kakayahan sa produksyon, habang kayang magbigay ng pondo ang Saudi Arabia. Sa kabuuan, palalakasin ng kasunduan ang impluwensya ng tatlong bansa sa buong regional na arkitektura ng seguridad. At pansinin ninyo, hindi na binabanggit dito ang Russia. Ibig sabihin, dapat nating tanggapin na matagal nang inalis ang Russia bilang estado sa seguridad ng gitnang silangan. Basta ganun nga lang, inalis at sinabing tapos na. Walang mga maruruming Ruso dito. Bakit ito nangyari ngayon? Kailangan natin ng mas malawak na konteksto ng digmaan dahil ang kasunduan ay bunga ng paglala ng mga nakaraang araw. Ang Riyadh ay isa sa mga pinakamatinding tumututol sa digmaan sa gitnang silangan at palaging sinusubukang pigilan si Trump sa paglala laban sa Iran. Pero ang mga pag-atake na patuloy na nararanasan ng Saudi Arabia mula sa iba't ibang direksyon ay nagdulot talaga ng matinding pag-aalala sa mga opisyal ng Saudi. Sa Riyadh, nagpapahiwatig sila na ang kaharian ay naghahanda para sa isang malakihan at koordinadong pag-atake mula sa mga grupong sinusuportahan ng Iran sa Iraq at Yemen na kumikilos sa tulong ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Nagbabala na ang Tehran sa mga bansa ng Persian Gulf na ang muling pagsisimula ng mga pag-atake ng Amerika ay magdudulot ng mga ganting pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya at mga planta ng desalination sa buong reyon. Malaki na talaga ang lawak ng aktwal na pinsala. Ang tinutukoy ay ang pinsala na dulot ng mga puwersang proxy ng Iran sa Saudi Arabia. Hindi pa kasama rito ang dami ng pasilidad na sinira ng Iran sa Saudi Arabia. Halimbawa, hinahara ng mga Houthi ng Yemen ang Red Sea. Kasabay nito, ayon sa mga ulat, pumatay sila ng hindi bababa sa 58 sundalo ng gobyerno sa Yemen dahil sa mga pag-atake ng missile at drone. Isa ito sa pinakamadugong araw ng digmaang sibil sa Yemen sa 4 na taon na nagpapakitang pinigting muli ng mga Houthi ang kanilang operasyon. At ang mga Saudi, paalala ko lang, ay nasa panig ng mga puwersa ng gobyerno sa Yemen. At sa ganitong konteksto, dito nabubuo ang tunay na kahulugan ng kasunduang nilagdaan sa Mecca. Ito ay babala kay Tehran na nagsisimula na magkaisa ang mga puwersa sa reyon bilang isang matibay na puwersa. Isa pang malaking pag-atake sa Saudi Arabia ay maaaring mag-activate ng kasunduang ito. Maaaring madamay ang Pakistan at Turkey at lumawak pa ang digmaan. Ngayon, ang pangalawang kaganapan ay ang pahayag ni Trump tungkol sa Iran. Sabi ng Pangulo ng Estados Unidos, sa tingin ko, matatapos ito sa lalong madaling panahon. Hindi ko iniisip na tatagal ang Iran. Medyo nakakatawa nga ito. Kung tutuusin, paulit-ulit na nating narinig ang ganitong pananalita sa 6 na buwang digmaan. Sa tanong ukol sa mga bala, diretsong inamin ni Trump ang problema. Mayroon tayong ilang napakalakas na sandata at halos walang hanggan ang reserba nito. Sa iba naman, medyo mas maigpit ang sitwasyon. Ayon sa kanya, nagtayo ang mga kumpanyang pandepensa ng Amerika ng bagong pasilidad, kabilang ang planta para sa mga misail na Patriot at Tomahawk.
Pero kahapon lang nagreklamo pa rin si Trump sa mga pribadong usapan ng mga ulat tungkol sa pagkaubos ng armas ng Pentagon ay ginagawang mukhang mahina ang Amerika sa pakikipagnegosasyon sa Iran. At dahil dito, hayagan niyang iginigiit na hindi malaki ang supply ng Amerika ng mga bala kahit na inaamin niyang may kakulangan sa ilang uri ng armas. Kasabay nito, paalala ko lang, malapit na matapos ng Iran at Oman ang balangkas na kasunduan tungkol sa komersyal na paglalayag sa kipot ng Hormuz. At ngayon, sinabi ng isang opisyal ng Iran ngayong araw na ang pinal na desisyon ay gagawin sa mas mataas na antas. Nagbabala rin na kahit may kasunduan, hindi otomatikong magbubukas ang kipot. Dahil may ilang mga hinihingi sa mga Amerikano doon na nabanggit ko na sa isa sa mga naunang episode. Itinatanggi ng Tehran ang direktang negosasyon sa Estados Unidos at sinabing sa Oman lang sila nakikipag-usap. Dapat ding isama ang naunang inisyatiba na may kaugnayan dito. Noong katapusan pa ng Hulyo, 14 na bansa ang sumuporta sa panukala ng Saudi na lumika ng isang multinasyonal na alyansa para sa pandagat na depensa upang protektahan ang internasyonal na paglalayag. Kasama rito ang Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Turkiya, Ehipto, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti at Somalia. Ito ay mas malawak na koalisyon para sa seguridad ng mga rutang pandagat, partikular sa Pulang Dagat. Ang kasunduang nilagdaan noong Agosto 7 sa Mecca ay mas mahigpit at makitid sa legal na aspeto. Isa itong kasunduan ng kolektibong depensa ng tatlong bansa lang na may tuwirang pahayag ng pag-atake sa isa ay ituturing na pag-atake sa lahat. Gayunpaman, malinaw na kinuha na ng mga Saudi ang mga usapin ng seguridad ng reyon sa kanilang sariling mga kamay. Tila napagod na ang Saudi Arabia sa paghihintay ng proteksyon mula lamang sa mga Amerikano at patuloy na dumanas ng aktual na mga pinsala dahil sa mga pag-atake ng mga grupong maka-Iran. Bumuo ito ng sariling koalisyong militar kasama ang dalawang malalaking manlalaro sa rehiyon, ang Pakistan na may sandatang nuklear at ang Turkey na may makapangyarihang hukbo. Samantala, sa Washington, sa pangunguna ni Donald Trump, sinisiguro nilang matatapos na ang digmaan. Inaamin ang kakulangan sa bala na siya rin namang pilit na minamaliit sa publiko. Sa madaling salita, malinaw na ang bagong sentro ng kapangyarihan. Sa gitnang silangan ay nagiging ang Saudi Arabia. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.